ba naging mainit yung usapin ng pagkaka-request ng PCO na tanggalin na eto pong si Aiden Santos ng Net25 diyan po sa Malacanang mga kababayan bilang journalist. Dahil nga, kung titingnan nyo, pinapalabas kasi nung iba na masyado naman daw pong garapal ang PCO at ang gobyerno ni PBBM dahil pinatalsik daw po etong isang tao na nagtatanong lang naman daw po kay Atty. Clark Castro. Pero kung tutusin talaga dyan mga kababayan, hindi po si Atty. Clark Castro ang dahilan kung bakit natanggal or pinatatanggal ng PCO yang si Aiden Santos diyan po sa Net25. Kung hindi, mismong si Aiden Santos po ang dahilan kung bakit siya mga kababayan pinaalis sa Malacanang bilang representantes ng Net25. Dahil dito kung titingnan nyo itong video ito mga kababayan, ito yung patunay. Nung sinasabi ni Atty. Clark Castro na biglaan na lamang pong sumalubong, ito pong si Aiden Santos, nilabag yung rules ng PCO mga kababayan, ng media. So ngayon ito i-play po natin. Media coverage sa presidente. Sabi pa nga dito, walang pakundangang sinalubong ng walang modong reporter na si Aiden Santos si PBBM. Ayan diba? Yan diba? Ayan mga kababayan kita nyo naman, kitang-kita nyo naman sa video na ganyan po mga kababayan yung ginawa ni Aiden Santos. Kaya nga kung titingnan nyo, yung mga kumakampi kay Aiden Santos at sinasabi na masyadong garapal yung ginawa ng PCO at ng gobyerno ni PBBM, pinipigilan yung kalayaan sa malayang pamamahayag, sa malaking kasinungalingan po yan. Dahil hindi naman po basta ipatatanggal ng PCO, eto pong si Aiden Santos, diyan po mga kababayan sa Malacanang bilang journalist ng Net25 na nagre-representa diyan po sa Net25 kung wala po yung ginawa mga kababayan na hindi po kaaya-aya. Kaso nga lang ang problema, kita nyo naman po sa video na talagang meron po siyang ginawa. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, sabi nga dito sa dyaryo ng People's Journal tonight, sabi po dito, Secretary J. Ruiz ipinagtanggol aksyon ng palasyo sa media protocol breach. So yan po yung nilabag ni Aiden Santos mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, pinagtibay po ng Presidential Communication Office o etong PCO, Secretary J. Ruiz, ang desisyon ng Media Accreditation and Relation Office or etong MIRO mga kababayan, na humiling ng kapalit ng reporter ng Net25. Ibig sabihin, pinapapalitan eto pong si Aiden Santos kasi nagpapakita ng hindi kaaya-ayang asal ng isang reporter mga kababayan na kung saan basta gustuhin niya na salubungin ng presidente, ambush interview at magtanong ng kung ano-ano, gagawin po niya. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, meron po kasing sinusunod na media protocol breach, lalo na kapag ang presidente ay naando dun sa isang area, dapat meron kang distansya. Kaso nga lang ang problema, yun po yung nilabag mga kababayan ni Aiden Santos. At saka in my personal opinion, kung titingnan nyo rin yung paraan ng pagtatanong ni Aiden Santos, makikita nyo talaga na ang motibo lang makakuha ng sagot na magiging negatibo yung impact sa mga kababayang Pilipino po natin na magiging dahilan ay masira ang gobyerno ni PBBM. So kung titingnan nyo pa nga mga kababayan dito pa, ito daw pong Palace Incident. Secretary J. Ruiz defends Palace action or a breach say incident must not be repeated mga kababayan in 2 times. So kaysa mag-repeat pa yan, kaysa umulit pa yan si Aiden Santos, o di dapat palitan. Ganun lamang po kasimple mga kababayan. Dapat palitan. Ang problema kasi dun sa iba mga DD-shit, pinapalabas po nila na kaya daw po natanggal etong si Aiden Santos diyan po sa Malacanang mga kababayan, kaya daw po pinapapalitan ng PCO,
dahil daw po hindi na masagot ni Atty. Claire Castro yung mga itinatanong ni Edin Santos. Ano po, dahil kung titingnan nyo, di ba may mga tanong nga itong si Edin Santos na paulit-ulit na lang. Katulad mga kababayan ng Polboronic video, paulit-ulit na lang at paulit-ulit naman ding sinasagot ni Atty. Claire Castro. Kaya paulit-ulit yung tanong nila kasi gusto nila na maging negatibo yung sagot ng USEC mga kababayan. Yung sagot ni Atty. Claire na magiging pambato nila sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, pakinggan po natin itong interview ni Atty. Claire Castro dito po sa DZMM Teleradyo na kung saan sinasabi po dito, Castro distance from decision to replace Net25 reporter mga kababayan. Ibig sabihin, dumidistansya etong si Atty. Claire Castro sa pagkakatanggal nito pong si Edin Santos mga kababayan dyan po sa palasyo. Ano po, so ito i-play po natin. Pinanindigan po. Pero alam mo, kailangan tayo maging Pilipiniana. Kasi pro-Philippines tayo hindi tayo non-pro-any country. Parang nagpaparinig ka. Basta pro-Philippines dapat ang Pilipino. Hindi pro-China. Kagaya ng iba. Hindi pro-any country, not pro-any country. Mahirap yun. Diba? I agree. Tama yun. Ano? Hindi, Kako, pinanindigan ng PCO. Yung issue kaugnay dito sa reporter ng Net25 na si Eden Santos. Ano? Actually, hindi Eden Santos ang pangalan niya nung kasama ko dati sa field. Eden, ano bang apelyido noon? Nag-asawa Eden na Suarez. Santos na Suarez. Ayun. So, pinanindigan Yusek ng PCO ni Secretary J. Ruiz. Sa pagkakakita ko, nabalita kasi, di ba? Oh. May letter din naman si Secretary J. Ruiz. Pero at the time na binigay niya yan, wala akong kopya Oh. Pakinggan nyo Nakita ko na sa news. Oo, so malinaw, ang point mo is wala kang kinalaman sa pagpapaalis kay Santos kasi ang nakikita lang ng mga viewers natin, yung palagi ninyong, kasi pag nagtanong itong si Santos, parang negative palagi, ano? Pag nakikita naman natin, pero syempre reporter yan, karapatan naman niya magtanong o ano gusto niyong itanong, hindi ho ba? So walang connect doon sa palagi ninyong nagtitrending na sagutan, Yusek. Hindi ko alam kung bakit siya nagtitrending. Really. Hindi, on my part, hindi sa akin. Kahit nga itong anchor mga kababayan ng DZMM, Teleradyo, kita yung pagiging biases ni Edin Santos. Diba, kita nyo yung pagkakasabi dito, negative yung mga tanong. Saka ba naman nagkatala? Ang gustong ipahiwatig ng gobyerno sa mga kababayan Pilipino po natin yung mga puro positive. Diba, puro positive, puro magagandang nagagawa ng ating gobyerno, pero babatuhin ni Edin Santos ng puro negative na tanong. Kasi nga ang gusto niya makuha, negative na sagot pamula sa gobyerno. At yun ang gagamitin po nilang pambato laban sa gobyerno. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, in my personal opinion, dapat po talagang tanggalin yan. Para mag-trending yun. Siguro part nila para mag-trending yun. Alam mo yan, parang ginagawan talaga ng anggulo para mag-trending. But for me, kahit sino magtanong sa akin, kahit si Ivan, kahit si Pia, mas mahirap ang tanong nila, Pia, talaga mag-iisip ka di ba? Alam mong may gusto lang kunin na sagot, di para mag-trending. So, wala sa akin yun. Pero kung gusto nilang angguluhan, di ba? Kung yan ang gusto nilang angguluhan, di wow. Ang tanong is, may kinalaman ka ba? Kung ikaw ba ang nag-push natanggalin yung Santos na yan sa Malacanang press corps o wala kang kinalaman dun? Yan ay akto. Yan ay move ni Secretary J. Ruiz. Siguro kung walang ganun nangyaring insidente, actually ito yan, Alvin, nung nagkaroon ng pagsusunog ng mga illegal na droga sa Tarlac, wala kasi naman ako doon. Di ko naman alam yung nangyayari sa kanila doon So, yung insidente na yon, wala akong kaalam-alam doon. So, bakit ko naman siya ipupush tanggalin doon? Di ba? Tama. Sabi ko nga, kung reporter yan at hindi propagandista, di ba? Kung talagang reporter yan, di mo kailangan tanggalin, di ba? Wala sa akin. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, ito po kasing si Edin Santos ng Net25, ang nangyayari po kasi mga kababayan para siyang nagiging propagandista. Kasi nga, yung mga tanong niya, or negativity, yung dala sa mamamayang Pilipino, tapos paulit-ulit na lang. Siyempre, nasagot na yan Nasagot na yung tanong mo nung una, itatanong mo na naman sa pangalawang araw at sa mga susunod na araw para lang makuha mo yung negative na sagot ng gobyerno. Ang problema nga, ang gusto nga mangyari ng gobyerno, maibalita sa mga kababayang Pilipino po natin yung magagandang nagagawa ng gobyerno ni PBBM. Tapos may isang reporter na propagandista yung gustong mangyari, mapasama ang gobyerno ni PBBM. So hindi naman po pwede na laging ganon. Kaya nga kapag gaganon ng isang reporter, dapat pinatatanggal na
diyan po sa Malacanang at pinapalitan ng matinong reporter na pata sa pagkuha ng mga impormasyon. Hindi yung naitanong mo na, uulitin mo pa. Tayo sumasagot lang ng mga katanungan sa abot ng ating mga kaya. Pagka tinanong ako at wala sa akin yung records, edi sabihin ko, bukas, hingi tayo ng records sa kinauukulang ahensya. So, wala namang mawawala sa akin, di ba? Kung halimbawa sasabihin ko, bukas ibibigay ko kasi wala akong kopya dito. So, Tama. di ko alam bakit pinagtitrending nila, pinagsasalpukan nila, bakit? Intentional nila? Di ko alam. Okay. Okay. So, pero suportado nyo naman yung desisyon ng boss mo, si Secretary Ruiz. Kumaga, ikaw kasi abogado, sila hindi. So, may point naman, may legal basis naman ang sulat ng PCO sa Net25. Alvin, may kasama mga lawyer si Secretary Jay sa Tama. grupo niya. So, tingin ko naman pinag-aaralan nila yon. So, sa akin wala akong say doon eh. Hindi ako nag-draft ng letter, hindi ako. So, may lawyer si Secretary Jay. Dalawa pa yung lawyer hindi lang, 3 yata or 4 pa yata yung kasama niya ni Secretary Jay sa grupo niya. Opo. Pero yung Malacanang press corps kasi, nandiyan ka na rin lang, tanungin na kita. Yung Malacanang press corps ay nag-react doon. Sabi ng Malacanang press corps, sina Ivan, ayaw lang magpa-interview ni Ivan sa aming kahapon, meron siyang ginamit na word. And that word is overreach dun sa statement nila kahapon. Anong masasabi mo doon? Tama ba ang kanilang assertion na may overreach ng Malacanang in trying to replace that reporter from covering the palace? Okay, hindi ko alam kung ano pa nila Sec Jay dyan pero pananaw ko ganito. Hindi naman kasi pinipigilan, di ba? Ang Net25 na sumali Tama. sa MPC. Accredited naman sila eh. Hindi nga sila binan ng lahat ng reporters tulad ng Rappler noong nakaraang administrasyon. Walang ganun eh. Ang kailangan lang, Kasi kita nyo ba mga kababayan yung mga pinag-initan dati ni dating Pangulong Duterte? Ito partida to yung mga pinag-initan dati ni dating Pangulong Duterte na media katulad ng Rappler. May mga binabanggit pa siya dati ng mga binanatan niya eh. Inquirer.net. Mga binanatan dati ni dating Pangulong Duterte yan. At yung Rappler nga hindi pa pinayagan na makapasok sa Malacanang. Sa panahon naman kasi ni PBBM, kahit sino naman welcome. Basta ayos lang yung pagtatanong at hindi naman puro biases at puro negativity yung itinatanong sa ini-interview po nila. Gusto nila makakuha ng impormasyon na tama at sapat. Dapat maging patas lang din yung kanilang paraan ng pagtatanong. Kaso nga lang ang problema dun kay Eden Santos, masyado siyang naging yung kanyang pagtatanong, hindi naman siya yung kanyang pagtatanong masyado na pong naging garapal. Kaya nga po dapat napalitan lang siya. is palitan. Baguhin nyo, ibahin nyo. Nandito pa rin kayo. So, parang wala tayong nakikita na para pigilan magsalita o para may overreacting ang dating. Palitan lang naman. Marami naman sila magagaling doon eh. Unless isa lang ang magaling nila. Dami naman yata nilang reporter doon na pwedeng hindi mag-violate naman, di ba? Parang nag-violate ang mga protocol. So, yun lang. Anong protocol lang na-violate ba nitong Eden Yusek? Okay. Ayan. Eto, pakinggan nyo kung tutugma yung sinasabi ni Atty. Claire Castro do sa video na ipinakita ko. Sa nakita sa video, ulit, wala ako doon ha. Hindi ko Wala alam din ako doon, kaya ako nagtatanong eh. Pero may video ba? May video? May video siya. Ang ginawa? Lumapit siyang bigla kay Pangulo Oh. at parang hinaharap pa niya yung kamay niya. Meron sa likod sinasaway sila pero parang ayaw pasaway. Ito ba yung sinasabi ni Johnson nung parang hindi naman doon si Eden yung lumapit, kung hindi ang presidente yung lumapit? Hindi, palapit kasi siya kasi lalagyan kasi ng mic. Eto, tingnan ulit natin yung video mga kababayan para maliwanag lang sa inyo yung mga bagong dating. Eto kasi yung video na tinutukoy dyan, yung video na dahilan kung bakit natanggal etong si Eden Santos. So eto, play natin. Kaya ako titingnan nyo, sabi dito, bastos na Net25 reporter, walang pakundangan, sinalubong ng walang modong reporter na si Eden Santos, si PBBM. Yan po yung sabi dito si PBBM naglalakad, bigla pong lumapit etong si Eden Santos. Pinipigilan siya nitong isang security na nakabantay kay PBBM. Pinipigilan na siya, dire-diretso pa rin. Yan Ayan Ayan 'di ba mga kababayan? Ang gusto kasing mangyari dito ni Eden Santos sana, napakagandang spot na maitanong niya
yung mga itatanong niya mga kababayan. Siguro magtatanong siya ng mga negativity sa presidente mismo. Gusto sigurong i-ambush interview etong si PBBM. Kaso nga lang ang problema, hindi niya alam na may nalalabag po siya. Yan po yung tinutukoy dyan ni Atty. Claire Castro. Sinaway na nga siya, dire-diretso pa. So parang magsasalubong sila. Oo, lalagyan na kasi ng mic sa gitna yon kasi may nagsasalita talaga si Pangulo. Okay. So, instead na hintayin ang Pangulo na lumakad, sinalubong ni Eden. Diba? So, yung iba, sumunod na rin because of her. Ibig mo sabihin parang inunahan niya, parang siyang naglider-lideran doon na lumapit sa presidente, parang ganon. Yes, Oh. oo. Samantalang, talagang, kung mapapansin nyo, bandang huli, lalagyan talaga ng mic si Pangulo kasi magsasalita sa media. Tama, tama. Okay. Pero hindi ba parang pag nagpapa-ambush naman, bago mangyari yon, alam na ng mga reporter, willing magpa-ambush lapitan nyo, willing siya. Hindi ba ganoon naman nangyayari dyan? Okay, ulit, hindi ko alam yung nangyari doon, but still, sabi nga natin, talaga naman magsasalita si Pangulo. Oh. Kasi nga, hinandaan Tsaka kita nyo naman mga kababayan doon sa video na may nakahanda ng mic. Magsasalita ang presidente. Pwede silang magtanong, malaya silang magtanong. Kaso nga lang ang problema, hindi siguro nakatiis etong si Eden Santos at gusto nga ma-ambush interview etong si PBBM. Pero hindi niya alam na may nalalabag na pala siya. siya ng mic. Oh. Diba? So, dapat, naghintay na lang. Oh. So Tingin hindi ko dapat ganon. So hindi ba kayang palampasin yung ganun? Talagang stricto ang Malacanang na kapag may lumapit kasi hindi naman outsider. Kung ako siguro yun, hindi naman ako miyembro ng Malacanang Press Corps. Alam mo naman ako pag ganyan, gusto ko mauna din ako. Kahit ako i-sanction okay lang dahil mali. Pero siya Malacanang Press Corps naman siya, kilala nyo naman siya. Hindi naman Kaya siguro nga. threat ba siya sa presidente? Ito, on my part, ako personal to maski na ako pag lumalapit, dapat, hindi ako pwede basta lumapit ng hindi ako magpapaalam. Okay. Alam mo yon? Imagine mo, nandun na ako Kasi yun ang protocol. Oo, hindi ako pwede basta lumapit nang hindi ako magpapaalam. Okay. Or kanya, bago ako lumapit, parang titingin muna ako sa Pangulo kung pwede ako lumapit. Di ba? Bakit? Presidente yun eh. Di ba? Tama. Lalo-lalo na. May threat ang buhay niyan. May nag-threat. Oh. May assassin na may kakilala. Paano? Di ba dapat lalong protektahan ng Pangulo? So, Tsaka lalo na si Eden Santos, DD shit. Di ba? Lalo na mga kababayan si Eden Santos, DD shit. At alam naman natin, based sa mga tanong nitong si Eden Santos, talagang mapapansin nyo naman kung kanino talaga kumikiling ito pong si Eden Santos. At saka mga kababayan, makikita nyo naman kung ano talaga yung agenda nila sa ginagawa nilang pagtatanong sa ating presidente. Kaya nga mga kababayan, kung tutuusin, tama din yung ginawa ng PCO na ipatanggal na lang, papalitan na lang ng ibang reporter. Total naman maraming reporter etong Net25, bakit hindi nila papalitan na lang? Hindi yung papalakihin pa nila and then kukuha pa ng simpatsya at sasabihin na pinapatay yung malayang pamamahayag. Kalokohan po yan. yun lang yung sa atin. Okay. Yung threat na sinasabi mo, yun yung threat ni Vice President Sara Duterte na dati ipapatay. Ba tinutukoy mo? Isa yon. Okay. Diba? Okay. Saka ang presidente talaga dapat sinisecure. Tama. Di ba? For me. Sa akin. Pero sabi parang may violation pa siyang kung hindi itong una. So meron pang ibang insidente na may violation din yung Eden Yusek. Yun ang hindi ko na alam. Ito lang nakita ko sa video. Hindi ko kasi talaga alam yung sitwasyon niya. Bakit ganun? Yusek, sorry I will have to say this. Bakit ganun? Parang hinihiwalay mo yung sarili mo dun sa kay Secretary Ruiz. Hindi ba under ka kay Secretary Ruiz? Isang opisina kayo? May separate kasi ako na hindi siya office na separate as in. Pero yung mga pagdidesisyon kasi ng PCO ni Secretary J, hindi kasi ako kasama dun. Sa pagpupulong nila about anything, sa pagmamanage, di ako kasama sa kanya. Pero under ka kay Secretary J? Under ako, yes. Pero yung kung paano magde-decide, kung sino yung magkukumpas dito, kung sino yung, anong ididesisyon nila, hindi ako kasama sa mga pagpupulong nila. Sa madalit salita mga kababayan, may sarili pong team. Ito pong si J. Ruiz and then ito pong si Atty. Claire Castro, ganun din. Bagamat under ni Secretary J. Ruiz, etong si Atty. Claire Castro, may sarili pong team. Etong si Secretary J. Ruiz. Yun po yung sigurong ibig sabihin dito ni Atty. Claire. Kaya nga nakakatawa itong mga, di ko alam kung kanino mga supporter to para gumawa lang ng kwento, di ba? Na ako yung nag-push. Di ko alam yung mga decision ng PCO eh. So hindi ka kasali? Hindi ako kasali sa mga usapan nila. Okay. Ba't hindi ka kasali? Kasi Yusek ka naman.
Hindi yun yung parte ng mandato ko eh. Ah, okay. So ikaw, hiwalay talaga yung, hindi ka, kumaga, hindi ka kasama ni J. Ruiz dyan, no? Hiwalay yung appointment mo. But do you also report to Secretary J. Ruiz o sa iba ka nagre-report? Sa ano ako siya kay more on the SOCMED kami. Sa media lang talaga kami. Iba yung minamanage ni Sec J eh. So kanino po kayo nagre-report? Hindi ako sa kanya nagre-report. Basta nakita niya na lang yung trabaho namin. Messaging kami. Okay, may grupo siya pang messaging. Yan ha. May grupo siyang pang messaging, so doon lang kami. Pero diretso kay Sec J, hindi naman ako nagre-report sa kanya. So nakikita niya lang yung ginagawa namin. Sinong boss mo? Sinong pinaka-secretary mo kung hindi ka nagre-report kay... Presidente. Ayun. So Diba? si Yusek Claire, direkta siya sa presidente, hindi siya sa kay secretary. Mag-report. Ganun diba? ganun pala yung setup ninyo. Kaya siguro maraming nagtataka na, hindi, boss niyan si Jay, kasali yan sa decision making, si Castro. Hindi siya kasali, hiwalay siya. O buti nalinaw mo yan. Hindi talaga. So, kung ano yung ginagawa nila sa pagmamanage and everything, wala akong kamay doon. Oo, pati yung mga balasahan doon. Tsaka makikita nyo naman yan mga kababayan. Kada tatanungin si Atty. Claire Castro, sinasabi niya, itatanong po natin sa presidente, tatanong po natin sa Pangulo kung ano po yung magiging sagot about dyan. So meaning mga kababayan, si Yusek Claire Castro, doon talaga siya nagre-report sa presidente. May mga bagong tawan doon, wala kang kinalaman doon. Wala talaga. Oh. So, di ba nakakataka, ang dami-dami gumagawa ng theory na ako daw hatak ni Sec J. Hindi ako hatak ni Sec J. Actually, sabay nga kami nag-o-taking kasi doon lang kami nagkakilala eh. February lang kami nagkakilala ni Sec J. Okay. So, hindi niya ako hatak. Hindi niya ako kinuha. Ayan, For para that lang malinaw. At least nalinaw po natin na ganun pala yung setup nila dun sa Malacanang. Oh, by the way, ilang araw na lang yung SONA ng presidente. May pwede ka bang sabihin sa ating mga kababayan gaano ba kahaba yung SONA ng presidente? Ano yung i-highlight ng presidente? Ano ba, may pagbabago ba? This is the pangilan na ba? Fourth? 2022, 23, 24. Fourth SONA ng presidente. Actually, ganito ha, hindi pa ako, kaya nga may nagtatanong sa akin dyan, sabi ko wala pa akong detalye. Mag-i-start pa lang siguro kami by next week. Ako ha, syempre iba yung grupo na talaga nag-prepare dyan. Pero ako baka i-prepare ako by next week pa. So, wala pa akong masabi. So, pag meron na, at nag-start na kami, kumbaga, para baka, try namin gumawa ng series. Oo. Before the SONA, para maisa-isa. Pero, pinaplano pa lang namin. So, wala pa talaga akong detalye about that. Sinong magsusulat ng SONA ng presidente, Yusek? Hindi ko pa rin talaga alam. Pero may tagasulat yan, di ba? Kasi sobrang haba. May tagasulat yan, di ba? Kasi sobrang haba niyan eh. Tagasulat, hindi ko masasabi kung may tagasulat. Pero siguro yung pag nagbibigay ng report, halimbawa ako, PIDEA, dapat magbigay ako ng report, ito na po yung accomplishment ko. So, saka lang siguro may gagawa ng parte doon. So, hindi pa ako, first time ko kasi ngayon eh. So, Alvin. Ayaw nga. First time ko, sa kayo wala pa ako masyadong alam. Pero by next week, baka meron na. Pag meron na akong detalye pa unti-unti, then I will report. Opo, so kahit yung mga i-highlight ng presidente, wala ka pang alam. Kasi wala pa mga talaga. 20 pesos na bigas, for sure, kasali yan. Diba? Tama. Mga accomplishments, kasali ka palagi sa SONA, lalo pang Tsaka tandaan nyo mga kababayan, maraming iiyak sa SONA ng presidente na darating. Kasi pihado kasali dyan yung 20 pesos na bigas na pangarap ng presidente na nagkatotoo. And then mga kababayan, yung mga accomplishment, lalo na yung pagkakahuli dun sa mga, alam nyo na yon yung pagkakahuli dun sa tatay nila, kasali din yan siguro mga kababayan kasi accomplishment din yan. So ngayon, yung accomplishment ng PNP ni PNP Chief General Torre, pihado mga kababayan siguro kasali din yan. Kaya nga marami ang iiyak sa SONA ng presidente na padating. Kasi biruin nyo nung nakaraang SONA ni PBBM, sinabi ng mga DDSHET na last na SONA na daw yon ni PBBM. Dumating pa nga sa point na mismong SONA ng presidente, nagpalabas sila ng pulboronic video, pero hindi naman nagtagumpay. Ngayon, paparating na ulit yung SONA ng presidente. So yan ay nangangahulugan na matibay si PBBM sa mata ng mga kababayang Pilipino po natin. Matatag ang tiwala ng taong bayan sa presidente. Kasi hanggang ngayon, nakaupo pa rin si PBBM bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. apat na ng presidente, secretary. Ay, Yusek. Yes. Okay, sige. Ano yung balita pala kay J. Ruiz? Siya ba secretary pa rin ba o papalitan din yan si Secretary J? Hindi ko pa alam. Pero acting secretary kasi siya ngayon eh. So, hindi ko pa sure. Wala pa akong Ano ibig sabihin pag acting secretary? Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin hindi siya sure sa kanyang pwesto. Kasi na-bypass siya, di ba? Oh.
Okay. So, kaya yung designation niya ngayon is acting secretary. O kaya nga, so pag acting secretary ka, hindi ka sure sa hold mo sa posisyon. Can be. Oo, Oo. parang gano'n, no? Kasi acting nga eh. Ano ba dapat? Pag type ka talaga ng Malacanang, ano dapat yung appointment mo? Ayoko, hindi ko alam. Inumpisahan mo, ikaw nagsabi ng acting, hindi naman ako eh. Hindi ko nga alam yung mga ganyan eh. Designation niya ngayon. Kaya Kahit nga. sa pinipirmahan, acting secretary Kaya na. nga, at kaya sinasabi ko nga, kung type ka talaga ng Malacanang na i-retain, ano dapat yung appointment mo? Tingin ko, alam mo yon. So ito mga kababayan, cut na natin. So yan, kung titingnan nyo, sabi dito, boss, off topic, pero ano po nangyari kay Libayan? DDS na din ba siya? Kasi pati si Yusek Claire Castro, tinitira niya. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, ganito yan eh. Wait lang, singit lang natin yan ha. Si Atty. Libayan kasi, kung saan mataas yung views, dun siya nakadepende. Ngayon mga kababayan, kung mas maraming mga DD shit na nanonood sa kanya, natural yung topic niya mga kababayan, pabor dun sa mga DD shit. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka kung bakit kahit si Atty. Claire Castro na sila mismo ang nanghikayat, di umano, na mag-vlog etong si Atty. Claire Castro nung hindi pa naman po ito nagba-vlog, binabanata na po nila ngayon. Di na rin nakakapagtaka kasi kahit nga yung mga kasama namin dati, yung mga matatagal dito, especially yung mga nakatutok sa amin, nung hinihimay namin yung issue ng Jovelyn case, issue nung Magwad siblings, issue nung Itbulaga, especially mga kababayan, di ba may mga nakakasama tayo ng mga vlogger na malalapit sa atin na nung naging DD shit, binabanata na tayo. Pero hindi naman natin pinapansin. So ngayon, ganun din yung nangyayari kay Atty. Claire Castro. Natural mabango siya ngayon, kaya inuupakan siya nung mga kasamahan niya. Hindi natin masisisi mga kababayan, may kasabihan nga tayo, kapag ka yung puno ay hitik sa bunga, binabato. So ganyan po yung nangyayari ngayon kay Atty. Claire Castro. Natural na si Libayan, yung mga nanonood sa kanya, karamihan mga DD shit, magiging pabor sa mga DD shit, yung mga vlog na inilalabas niya. Kaya kita nyo naman, yung mga panahon na kalakasan ng mga nanonood sa kanya, na pro-Philippines, mga kababayan, pro-government, di ba pro-government naman yung mga topic niya. Pero isa lang yung sigurado tayo mga kababayan. Kaya nagkaganyan si Libayan, kasi alam niya naman yung tinatahak na landas ni Magalong. Okay na yung bahalang umano, mga kababayan na. Alam niyo naman yung tinatahak na landas ni Magalong. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganyan ang stand ni Atty. Libayan. Ano po? Anyway, mga kababayan, so eto kung titingnan nyo, maliwanag naman yung dahilan kung bakit natanggal or kung bakit pinatatanggal ito pong si Edin Santos diyan sa Malacanang bilang representantes ng Net25. Dahil nga meron po siyang nalabag na sa protocol mga kababayan, especially ng PCO at saka po ng media press corps ng Malacanang. Ano po, so kung titingnan nyo mga kababayan, yun po yung mga dahilan. Ipinakita ko sa inyo itong video na talagang nagpapatunay na nalabag nga naman ni Edin Santos yung kanilang protocol mga kababayan. So kung titingnan nyo mabuti, wait lang, ayan yung video at maliwanag naman po dyan na may nalabag. Ito pong si Edin Santos. Kaya yung mga nagsasabi mga kababayan, yung mga nagtatanggol kay Edin Santos, sana himayin nila yung mga video at tingnan nila yung totoong pangyayari kung bakit kinakailangan na sipain na sa Malacanang yan pong si Edin Santos. At saka personally mga kababayan, siguro kahit kayo naman, kita nyo rin naman yung ginagawang pagtatanong nitong si Edin Santos. Hindi bawal magtanong. Walang masama sa taong nagtatanong pero pag paulit-ulit na, nakakairita na.